Hello, welcome to Ansing Aqua Farm. Today, we will start our new episode 1 sa ating paano magsimula ng pag-aalaga sa tilapia at hito. So, welcome again to Ansing Aqua Farm, guys. And we will talk about pond preparation as episode 1. So sa pond preparation mga guys, kapag bagong bukas yung pond ninyo, by the way mga guys, pwede kasing fish tank ang gamitin nyo, but sa fish tank kailangan nyo ng maayos na paghahanda at dapat may technology kayong i-apply. Some technology might be used kasi sa fish tank medyo maselan kasi ang pagpapalaki sa mga isda kasi hindi doon sa natural habitat nila. So sa earthen pond, pwede kasing raised weight type. Yung like sa size namin, papakita ko sa inyo mamaya. 4 meters by 11 yung size. Doon ako nagsimula dito sa pag-aalaga ng tilapia at hito. Sa pond preparation mga guys, depende sa source ng water ninyo. Sa amin flowing kasi ang source namin. Kasi pag irrigation, may mga dapat kasing i-consider kasi nga irrigation, di ba, maaaring mula siya sa palayan o galing sa sapa. So kailangan yung i-monitor ng maayos ang sitwasyon ng tubig. Pero dito sa amin, ang gamit namin ay flowing. So sa pond preparation mga guys, you considered also the pH acidity of water. So sa pH acidity, kailangan kasing may nature or natural na pH acidity na may 7 lang. And also sa dissolved oxygen ng tubig. Ang lalim din ng tubig mga guys ay dapat 1 meters or 1.5. Kasi pag naarawan yan, umiinit yung tubig. At kapag umiinit ang tubig, syempre, lalo na't maliliit pa ang mga isda, delikado sila doon. Pero na lang kung mailalagay kayong mga net, but very important talaga na tama ang lalim ng tubig doon sa pond preparation. Depende na lang kasi sa inyo kung simentado yung pond o puro lupa lang. Kasi sa amin, yung gilid ng pond namin ginawa naming sementado, but the surface o pinaka ilalim ng pond ay putik lang siya, lupa lang siya kasi para hindi masyadong mawala yung natural habitat ng mga isda. And you consider also sa pond preparation kung ilang days, weeks bago niya siya lagyan ng mga isda para sa inyong mga stocking. Sa sizes din ng pond, you consider also sa laki kasi hindi pwede na yung size ng kunwari 4 meters by 11 yung size namin, i-compute nyo yun 4 by 11 kung ilang square meters yun, tapos you have to multiply it by 10 kung may ilalagay kayong mga aerator. But pag wala, kasi kailangan ng support equipment doon sa pond preparation ninyo. Kailangan kasi sa pag-aalaga ng tilapia may current flow yung tubig, hindi pwedeng nakastagnant lang kasi delikado siya doon sa ma-short yung dissolved oxygen. Dun sa mga na-experience ko for how many years, kailangan kasi hindi pwede na porket earthen pond, wala kayong ilalagay na mga something aerator doon sa mga pond ninyo to support the dissolved oxygen. Ay importante kasi dapat may current flow yung tubig, kumikilos yung tubig kasi pag tahimik lang yung tubig, sigurado yung bumababa din yung dissolved oxygen ng tubig, and which is very not good sa mga isda kasi hindi sila magsusurvive
they cannot breath, and also apektado yung metabolism nila and yung overall health ng mga isda. So before stocking mga guys, kapag bagong bukas yung pond ninyo, dapat ipa-season nyo muna within 3 weeks. Kailangan mag-crack yung surface ng lupa bago kayo magpapasok ng tubig. And sa pagpapasok ng tubig, maliliit pa kasi yung mga fingerlings, lalo na pag may ibang source na hatchery na fry talagang bibigay nila, mga maliliit pa. Huwag agad punuin ang pond ninyo. You consider the lalim or the volume of water na ipapasok. So dapat kasi sa bagong stocking ng mga isda, nasa 60 to 70 centimeters lang mula sa pinaka-surface ng pond, yun lang ang lalim ng tubig. And then every day magpapasok kayo ng tubig hanggang sa makuha nyo yung target size o target volume na 1 meter to 1.5. And after a month, you have to monitor